Yan kakwentuhan, no? I accept lahat po ng mga pambabash pagdating po sa pag-welding. Kasi hindi naman tayo professional. Wala po siyang alog, kakwentuhan, ha? Walang alog, walang galaw. Yan, napakaganda. Yung basher dito, papalitan pala natin to. Kasi ito ay plastic lang siya. Shoutout sa kanila. Shoutout sa kanila. Yan. Magandang araw sa inyo, kakwentuhan. Ang pag-uusapan natin sa video ito ay ang top box. Yung base plate niya ang ating pag-uusapan natin ngayong araw. Actually kasi nakabili tayo ng rear rack sa Shopee pero hindi fitted ang base plate ng ating top box. Ngayon ang gagawin natin ay i-modify natin ang ating base plate para mag-swak doon sa mga threading ng ating rear rack na nabili natin sa Shopee. Simple modified lang ang ating gagawin. Konting cut, konting pantay, konting pukpok, konting welding at para mapagkasya natin ang ating base plate dito sa ating rear rack. Ito kakwentuhan, ito yung ating top box na nabili rin natin sa Shopee. Ang brand nga pala nito ay Miura na 35 liters at ang kanyang kulay ay titanium na babagay dito sa kulay ng ating motorsiklong Zontes 400G na kulay gray with blue and black. Ngayon, actually na-unbox na natin ito at kasi chinek natin nung na-deliver sa atin para masigurado lang natin na ang laman nga na itong box na to ay top box. Ngayon ay ipapakita natin yung ating magandang top box. Yan, ito po. Libra. Yan. Yan, ito po ang ating top box na 35 liters. Titanium yung green, no? Titanium yung kulay at siguradong babagay sa ating motorsiklong Zontes 400G color gray. Ngayon, actually hindi naman talaga ito ang ating pag-uusapan, kundi yung base plate o yung top rack o yung rear rack ng ating motorsiklo na nabili natin sa Shopee. Ito nga pala kakwentuhan, natanggal na natin yung mga kailangan tanggalin natin dito sa base plate. Pero ito ang sobrang higpit, no? Hindi na natin natanggal. Pero ito ipapakita ko sa inyo kung bakit ko nasabi na hindi siya nag-fit doon sa threading ng ating rear rack. Ayan, ito. So merong 4 na thread yan. Yan po kakwentuhan. Then itong base plate na to, ni isa walang pumasok talaga, no? No? Yan. Kaya talagang namroblema ako dito sa ating base plate. So ang gagawin natin, since hindi siya pasok, yan. So bubutasan natin, no? So magkakaroon tayo ng ano rito ng pagputol o paghiwa. Yan, ikakat natin yan dito. Yan, para pumantay yan, lumapat at mag-fit siya dito sa thread na to. Yan, ang gagawin muna natin ay kailangan natin pantayin muna bago natin tabasan. I mean, bago natin ikat itong part na to. Yan. Then, after nun, bubutasan natin dito, magdidrill tayo dito. Yan. Kasi itong hole na to, ay hindi pumasok o hindi nag-fit, no? Hindi pumantay doon sa thread. Kaya magbubutas tayo dito. Ito nga pala kakwentuhan, kailangan kong pantayin talaga, no? Para maayos yung ating paglapat ng ating base plate dito sa ating rear rack. Kaya kumuha ko ng color pencil para sa marking para dito sa ating base plate. Ayan, mukhang good naman. Mukhang pantay naman siya, kakwentuhan. Ang kailangan lang talaga, paglagay ko ng markings, kailangan swak na swak yan. Sisilip din tayo dito sa gilid kung pantay na siya, no?
Kailangan dito sa tuktok na to, pumantay siya. Dito nga pala, ito yung pinaka basihan ko para pumantay, para ipantay itong base plate dito sa rear rack. Kasi ayoko masyadong iusog. Kasi yung upuan, baka hindi natin mabuksan. Ayan. Kaya, maya kakwentuhan, abangan nyo ang ating finished product sa ating gagawin. Pero, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito kinakat at i-welding natin para tumibay yung ating gagawing o simple modification ng ating base plate dito sa ating motorsiklo Zontes 400G. So dito kailangan maingat tayo. Kailangan talagang pantay yung ating i-drill dito sa ating base plate para doon sa threadening ng ating rear rack. Yan, dinadaan-daan natin para magkaroon tayo ng marking para hindi siya gumalaw. Ang sukat ng ating bolt ay M8, yung tinatawag ba. Kaya dapat pag magdadred tayo, pasok na pasok. Tulad nito, hindi pa pumapasok. So ang gagawin natin, kailangan pa natin luwagan yung ating binutasan. So luluwagan lang. Nabutasan na natin ang ating base plate at kita nyo naman, kakwentuhan, saktong-sakto itong ating pagbutas dito sa base plate. Ngayon, makikita nyo sa ating thread ay talaga namang sumakto rin to, kakwentuhan. So, itry natin ilagay yung ating bolt dito sa ating nabutasang hole dito sa ating base plate. Pasok na pasok yung ating binutasan dito sa ating base plate. Yan, ito kakwentuhan, no? Yan. Pasok na pasok po yan. Talagang sinakto natin yan. Hello, fans. Hello, fans. Yeah, yun. Ito yung mga fan natin. Yan. Yan, kasi nandito yung thread. So, kasi masyado siyang mataas at alanganin, no? So, gagawin natin, hihiwain natin to. Yan. So, i-grind natin to. I-grind. Puputuloyin, ilalapat. Yan, para mag-fit siya dito. So dito okay na tayo, kakwentuhan. Yan. Uy, ang dami nating fans, oh. Hello, fans! Ayan. YouTube at Facebook. Yan. Wala pa akong TikTok eh. Wala pa akong TikTok. Yan, okay. Si Pepe. Yan, si Pepe at ang kwento, ha? Yuhuu! Fans ko! Tumawa sila ng kwento. Ayan. Ayan o, makikita nyo. Ayan o. Ayan o. Ayan, meron na akong sticker dito. Ayan. Ayan. Okay. Ito nga pala kakwento. So, gagawin na natin. Puputulin na natin using the grinder. So, kahit paano, may knowledge tayo kung paano gumamit ng grinder. Ngayon ay tatabasin natin ito hanggang dito lang sa dulo. Yan. Kailangan kasi mag-flat yan. So ito kakwentuhan, no, nakakat na natin. So ngayon ay ilalapat na lang natin, no. Kailangan na pumantay siya. So ang gagawin natin, pupupukin na natin ng martilyo to or mag-grind pa tayo dito para madali natin mabaloktot ito.
Ito, natapos na natin yung ating simple modified ng ating base plate dito para sa ating rear rack. So mapapansin nyo, ayan, ayos, lapat na lapat siya. Kaso nagkaroon lang ako ng problema. So nagkaroon lang ako ng kasi nalaman ko sa bandang huli, hindi pala siya pantay, no? So ginawa ko, nag-adjust ako. So mas lumaki yung butas ng konti. Kaya nag-adjust ako, pero napaka-minimal lang. Ayan, so yan. Pasok yung 4 na bolt dito sa ating rack. So ang gagawin na lang natin ay lilinisin na lang natin yung gilid, no? Tapos yung kinat natin ng konti rito, i-welding natin, tapos lalagyan natin ng support ng kapiraso dito. Siguro haba natin pareho dito. Tapos dito i-welding natin para para hindi siya mag-crack. Kasi actually nagkaroon na ng guhit, oh. Nagkaroon ng kanal kasi nilagyan natin ng kanal para matupi natin yung part na to, kasi ganito siya before, ngayon na-flat na siya. Okay, so pareho po yan. Ito rin nagkaroon ng kanal. Nilagyan ko ng kanal para madali siyang matuwid. So, konti na lang. Lalagyan na lang natin ng brace dito at dito. Then, tapos na po ito, kakwentuhan, no? So, yan. Alright. Okay. O, shoutout sa kanila. Shoutout sa kanila. Yan. Okay. So, nasa finishing na tayo. I-welding na lang natin ito, kakwentuhan. Sa mga iba, napaka-simple nito. Pero sa katulad nating beginners, talagang, actually, wala naman talaga tayong alam sa pagdating sa pag-grinder at yung pag-drill, no? Even yung pag-welding, no? Ito, medyo tumagal tayo. No? Actually, kanina pa tayong 2 o'clock. So, right now, nasa 4 p.m. na ata, no? Marami na bata, nalaman na natin. Pag mga ganong oras kasi, yung mga bata naglalabasan na dito. Ngayon, yan. So, welding na tayo. Medyo tumagal tayo ng konti. Syempre, hindi naman tayo kasing gagaling ng mga iba, no? So, baka humingi po ako ng pasensya kung ano yung nakikita nyo sa ginagawa ko, talagang beginners lang po tayo, kakwentuhan. So, kung may mga suggestion kayo, comment below po kayo para ma-absorb po natin yung mga pinagsasabi po ninyo sa atin at yung mga suggestion po ninyo, kakwentuhan. Kakwentuhan, ito na po ang ating finished product ng simple modification ng base plate ng ating top box na Miura 35 liters. So hindi ko na siya nilagyan ng brace, no, dito hindi ko na siya nilagyan kasi winelding ko na yung pinaka yung kanto. So tingin ko naman ha, dito po winelding ko po yan. Pagpasensya nyo na po ako, kakwentuhan, dahil hindi po ako professional pagdating sa welding, no, even sa pag-grinder ng bakal na to. Ngayon, may nag-idol dito. Yan, shoutout sa inyo, shoutout sa inyo. Yan. Yan. Okay. So, ang kukulit nila mga fans natin. Yan. Okay, ako muna ha. De, joke lang. Okay. Yan, ito po. So, ang gagawin na lang natin, spray na lang natin ng DW. Ito, para matanggal yung kalakalawang at hindi kalawangin ito. Then, i-spray din po natin ito ng spray paint. Yan. Okay. So, makakabit na natin ang ating top box dito sa ating Zontes 400G. DW40 para hindi lang kalawangin. So, sprayan lang natin.
Then mamaya, pag natuyo na, tsaka natin sprayan ng spray paint. Yan, meron tayong spray, acrylic high gloss. Okay, so may kulay black at may kulay pula. So hindi natin alam kung anong kulay ang ipangkukulay natin sa ating base plate, no? Pero tingin ko black na lang. Yan, para match sila doon sa rear rack natin. Ini-spray na natin ang ating spray all-purpose quick dry. Ilalagay na natin ang ating top box at masusubukan na natin yung ginawa nating simple modification ng ating base plate dito sa ating motorsiklong Zontes 400G. Yan, Niwra. Alright, bagong-bago, wala pang mga sticker, so ilalagay natin yan maya-maya. Ilalagay na natin ang ating top box dito sa ating ayan, mukhang so far so good. Ilalak na natin. Nice! Iraulo. Ayos. Wala po siyang alog, kakwentuhan Walang alog, walang galaw. Yan, napakaganda. Maglalagay na tayo ng mga sticker dito sa gilid-gilid. At nakita ko kasi may sticker dito. Yan, ito yung manual ng top box. Ito yung rubber o yung foam para sa ating top box sa sandalan, para sa OBR, at yung mga yan, sticker ni Niwra. Yan, ito po kakwentuhan. Apat po yan kasi apat yung gilid, tas meron logo. Yan, then meron ding susi, syempre, no? At may key lace. Alright. Got it. Got it. Alright. Yan. Dito nga pala kakwento, napansin ko, no? Parang yung security niya, parang OLATs. Kasi open yung bolt, no? Pwedeng galawin, no? Siguro lalagyan ko na lang ng security dito, ng harang, ng flat bar, ng ganyang kataas hanggang dito. Yan, para ma-secure lang natin itong bolt na yan. Ang gagawin natin kakwentuhan bago natin lagyan, syempre babaklasin muna natin o tatanggalin natin dito sa pagkakabit sa ating motorsiklong Zontes 400G. Ang gagawin natin, tatanggalin muna natin ang ating top box na naka-install ngayon dito sa atin, no? Ano ba ito? Ito yung mga bolt na naka-install dito. Yeah, medyo nakaangat siya, no. Yung ulo niya kitang-kita. So bibili tayo ng flat bolt, no, para hindi masyadong kitang-kita, no. Then yan. So dito mangyayari yan, lalagyan natin ng brace dito. Yan, kung makikita nyo yun dito. So lalagyan pa rin natin ng dito, ng isang brace. Pagduduktungin natin ito para mas matibay siya. Yan dito. Kasi masyado siyang open, no. Tingin ko mukhang pag na-tsempuhan tayo sa hindi inasahan na lubak, baka kasi magkaroon ng crack. So lalagyan natin ng support pa rin. At yung dito, lalagyan natin ng flat bar. Yan. Tapos dito may konting flat bar para hindi masyadong ma-expose itong bolt na to.
Yan, operation. Welding ulit tayo, kakwentuhan. So dito pala, lalagyan natin ng nuts. Lalagyan natin ng nuts kasi sa ngayon kasi wala siyang nuts, no? Dito meron siya kasi nagkulang tayo sa nuts o yung tinatawag na washer. Ito lang yung tatanggalin natin, so ito maiiwan pa rin. Ito yung ating gagawin na bracket. Ito yung flat bar, no? So ganito ang mangyayari dyan. Yan na, nakapaganyan siya. At lalagay natin dito pa ganon. Then, brace dito. Lalagay po natin ng brace. Yan. Yan, para matakpan natin yung may space dito. So, ganun po yung gagawin natin. At ito pala kakwentuhan, yung basher dito, papalitan pala natin to. Kasi ito ay plastic lang siya. Ito plastic lang. So, nakabili tayo sa Shopee na stainless. So, ito po siya. I mean, aluminum po ito, kakwentuhan. Para mas matibay, no? Para mas matibay siya. Kasi yung stock kasi, ano kasi yan? Plastic. Plastic yan, so madali siyang mabasag, no? Kaya, yun, naisipan natin bumili sa Shopee ng aluminum siya. Para mas matibay, no? Ito, plastic yan, plastic. Ito kakwentuhan, no? So ito, nalagyan na natin ng harang dito para maharangan natin yung bolt natin dito, kakwentuhan. So ayan. So dito, ito ay napagduktong na natin. So ayan po, napagduktong na natin yan, kakwentuhan. So pagpasensya nyo na po, kakwentuhan, dahil nga hindi tayo pulido talaga gumawa dahil nga tayo ay beginners pa lang pagdating sa pag-welding, kakwentuhan. Ngayon ay napagduktong na natin. So dito naman tayo sa kabila. Dito ito kakwentuhan. So maglalagay tayo ng isang kapirasong flat bar. So ganyan po yung ating gagawin, kakwentuhan. Yan, kakwentuhan, no? I accept lahat po ng mga pambabash pagdating po sa pag-welding. Kasi di naman tayo professional pagdating sa welding, no? So ang ginagawa natin spot lang para ma-close natin yung mga bagay na dapat ma-close. Yan. Alright. So na-spot na natin siya, kakwentuhan. So medyo hindi pa siya pumantay. So kailangan nating okay, na-spatan na natin. So idire-diretso na natin ito, kakwentuhan. Kakwentuhan, ito po yung ating welding. Yan. Pagpasensya nyo na po, kakwentuhan. Hindi po tayo veterano pagdating po sa pag-welding at tayo ay sinusubukan lang po natin talaga, no? Ayan. So mamaya i-grind na lang natin yan, papakintabin na lang natin yan, no? Yan. So feel ko mukhang tumibay na siya dahil nga nagduktong na siya, no? Yan. So mukhang may butas pa doon, mukhang kailangan pa natin lagyan ng welding doon banda. Yan. Tapos, lalagyan natin ng isa pa dito. Brace. Yan, dito. Yan. Lalagyan natin ng brace yan dito. Para ma-support lang natin ito. Okay, pakintabin na natin to, kakwentuhan. So natapos na natin, kakwentuhan, no? Okay na yung ating
base plate para sa ating rear rack ng ating motorsiklo. So ang gagawin na lang natin dito kakwentuhan, so lalagyan na lang natin ng WD-40 para hindi siya kalawangin po kakwentuhan. Ito na po ang ating finished product ng ating ginawa sa ating base plate ng ating top box. Ayan po. No, ito po pinagduktong ko po para to support yung part na to, itong flat bar na to, no. Yan dito, at yung nandito naman ay pinagduktong din natin, no, kasi kung mapapansin niyo nung una, butas po yan, no. So ngayon pinagduktong na natin, tapos inangat ko ng konti ito. Yan. Inangat ko po yan para dun sa mismong yung basher dito, no, yung malaki. Yan, para masuporta lang at para hindi masungkit. So ito po yung bracket, yung brace niya na nagdutugtong sa pagitan ng dalawang ito kakwentuhan. Ayan po, no. So ngayon, yan, hindi na makikita yung ating tornilyo, so maliban na lang dito sa part na to. So hindi na yan masisikwat, no, kasi ang ginawa ko dyan, mababa po yan kakwentuhan. Yan. Yan, so finally, natapos na rin po itong ating base plate, no, kakwentuhan. Pagpasensyahan nyo na ito kakwentuhan dahil nga hindi naman tayo talagang marunong sa pag-welding, no. Talagang sinusubukan lang po natin talaga. So kailangan talaga na matuto tayo sa mga ganitong bagay. Kasi pag pinagawa mo sa labas o pina-repair mo, abutin ka ng libo-libo kakwentuhan, no. So mas maganda, ikaw na yung mismo gumawa. Since may mga gamit naman tayo tulad ng welding machine, grinder, yan, no. Tapos yung ating drill, sabihin drill natin. Yun. So kasi ngayon hindi ko ginamit, nando sa taguan, no. Yan, kakwentuhan. Swak na swak po yan kakwentuhan. So ngayon ay pipinturan na lang po natin, i-spray. Paint na lang po natin siya kakwentuhan. Yan, ito kakwentuhan, i-sprayan na po natin ang ating base plate. Pinupuludihan na lang natin ito kakwentuhan. Yan, yung pinakailalim at yung gilid niya kakwentuhan. Natapos na natin ang ating simple modification ng ating base plate sa ating top box, no. So far so good yung ating ginawa dito sa ating motorsiklong Zontes 400G, no. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe kakwentuhan, please subscribe to my channel, si Pepe at ang kwento.